Good morning, everyone. It's Wednesday. It's June 11, if I'm not mistaken. At, of course, gising ka at pinapanood mo tong video na to. And this is for you. And this is a word from God. This is, ito yung morning ko po na gusto kong i-share at ibahagi sa inyo. Kung ikaw po ay nangangamba, may pinoproblema, may iniisip, just put all your trust to God and God will answer all of it. Alam niyo po, hindi man po, ako po ay hindi pa ganon ka successful sa buhay, pero with God po, you feel that you are successful. As a mom, as a friend, and as your kapatid, as your sibling, bilang tao, you feel that you are contented to what you have and you feel na hindi ka nababalisa na gawin yung ibang mga bagay na makakatulong at makakatulong sa iyo dahil you have God with you. And with God, you feel that peace of mind na you have to do lang itong bagay na to sa araw na to for your family, for your kids, to be okay, mapakain mo sila ng maayos, gano'n. And then kung may papasok na pera, may papasok na ganito, magagawa mo pa rin yung mga bagay na gusto mo without hindi ka parang hindi ka nagmamadali na meron pa ulit na ganito, ganyan. Hindi po sa pagmamayabang po, wala po ako sa ganung bagay. Pero yun po yung nararamdaman ko kay Lord. Ako po kasi yung dati noong araw na wala namang iniisip kundi ang sarili lang. At ako po yung maraming bisyo na lahat po ata na try ko na ganyan. Kung ano pa man ang nasa isip nyo, yun na po yun. At yun. Pero po wala akong ginawang masama sa kapwa. Meron man siguro yung makasakit ka, ganyan. Pero alam ni Lord na hiningi ko ng tawad yung mga bagay na yun. At alam ko, hindi niya pababayaan ang mga taong naging mabuti din sa akin, di ba? At hinihingi ko ng tawad ang mga nagawa nating kasalanan, di ba? Pero alam niyo po, which is nakaka-amaze, God is still there waiting for us to repent, na sabihin yung mga kasalanan natin, aminin yung kasalanan natin, kahit sa isang room lang po. Say all your, yung mag-confess ka sa Kanya, sabihin niyo po yung problema, lahat, from the start, sa pagiging bata mo, anong ginawa mo kalokohan, anong ginawa mo, sabihin po sa Kanya, at hindi mo naman po kailangan ganito i-live, di ba? O ganyan. Ipagkalandakan yung mga kasalanan mo. Only God, kay God mo lang sabihin. Kahit sa isang room, makipag-usap ko sa Kanya. I know, parang weird noon, parang gano'n. It's okay. Kaysa naman po maging normal na gumawa ka ng kasalanan dito sa mundo. At yun naman ang gusto ng mundo, na mapalayo tayo sa Kanya. Okay lang maging weird, okay lang na anong isipin ng ibang tao sa'yo, na ito yung taong tong parang kailan lang iinom, ganyan, ganto, ganyan, ginagawa, may nasasabi sa ganto, ganyan. Arayin, ganyan tayo, di ba? Ganyan po tayo di ba? So, tanggapin natin yun na ganon. Pero okay lang dahil nagbago ka. Nagbago ka because of God. Tinanggap ka niya dahil bago ka na. You are born again. Holy Spirit, andun na yun andun na yung Lord help me with this. Tulungan mo po ako. Bagong buhay na, bagong tao ka na. Alam niyo kung bakit? Because kung siguro noon nabubuhay tayo, yung sacrifice na ginagawa nila is nagsasacrifice sila ng animals para mapatawad yung mga kasalanan mo nagawa nung araw na yun na ginawa mo. Araw-araw nilang ginagawa yan. Pero with Jesus Christ, na siya ang naging sakripisyo, ultimate sacrifice natin. Gumawa ka man ng paulit-ulit na kasalanan, pero ang sakit sa loob na ulit-ulitin mo, hindi ka nagbabago. Ganun katindi magmahal si Lord na pinapatawad ka niya paulit-ulit. Kaya kung ikaw, palagay mo wala ka ng pag-asa,
Ano man ang problema, ay ano man ang ginawa mo ngayon, nakapatay ka man, pinatawad ka niya. Nakasakit ka man, pinatawad ka niya. Kaya anong reason pa para hindi ka lumapit sa kanya ulit at magbago? 'Di ba? God will be happy to have you kaysa mapunta ka sa ibaba. Kahit mapunta ka kay Satan, 'di ba? I rebuke Satan in Jesus' name. Yung takot mo na lumapit sa kanya dahil lang iisipin mo para kang tanga na wala kang kausap. Para kang sira na wala kang kausap. Meron kang kausap. Kapatid, maniwala ka sa akin. Mayroon kang kausap. Totoo siya. At nangyayari yung mga bagay na yon, nangyayari po pag nilapitan mo siya, tinawag mo siya. Maniwala ka lang. Romans chapter 10 verse 11. Sabi niya, anyone who trusts in Him will never be put to shame. Magtiwala ka po sa Kanya at hindi ka mapapahiya na babaliwalain ka ng Diyos dahil mahal ka niya. Ayaw ka niyang mapariwala. Ayaw niya kung hindi ang gusto niya ay mag-stand out ka. Na maging light ka, hindi maging light na makilala ka ng buong na ikaw yung maging parang popular. No, hindi. Maging light ka sa madilim na mundo na to. Ang lahat po ng nasasabi ko ay hindi sa akin, kundi ang kaalaman na to na meron ako ay ibinibigay po ng Holy Spirit, which is yun po ang unang tawagin dahil siya po ang lahat-lahat. You have to read the Bible with all your heart. Kung gaano mo kamahal ang social media kung gusto mo mabago ang buhay mo, you have to read the Bible. You have to pray. Gawin mo siya araw-araw. Kumbaga, paggising mo po lang, Lord, kung maaari nga, lahat ng gawin mong bagay, siya muna ang unahin mo. Ganun. Parang, He will put the Lord sa center, hindi lang sa center, every day of your life. Sasabihin mo na, Lord, ito ang lulutuin ko. If you care about the food, you care about na ito lang ang pagkain mo sa araw na ito. Tuyo lang, asin lang, ano pa man yan. No? Ano pa man po yan, huwag mong ibaba ang tingin mo sa sarili mo na wala ka nang magagawa pa. Yang asin na yan, if you have God, if you have God and you pray for it, if you pray for that food na ma-nourish ang iyong katawan, will give you peace of mind, makagawa ka ng bagay na magpapa-bless sa'yo, mabigyan ka ng ganito, ng ganyan. It will happen. Just trust God. And it will happen. I'll give you one instance. For instance po, ang aking anak. Ala akong ganun na nakuha po, naibenta ko po ang aking bahay para sa ikabubuto ng anak ko. Wala po akong kahit ako'y bumalik sa pagiging tagapagrenta, ganyan, okay lang po sa akin. Pwede naman po akong tumira sa aking magulang, pero ang aking mga magulang ay, syempre, di ba? You have your own family, you have to stand on your own. You have to provide on your own kahit napakahirap, di ba? Yung, kahit hindi mo naman kailangan mo gawin, ganun. Kasi, di ba? Yung kahihiyan ba? Yung parang, di ba? Naintindihan niyo naman siguro ang aking part. Ayun. For instance, ganyan, anak mo, ang kaya mo lang i-provide ngayon is yung needs niya, and you're praying for his food na, Lord, ito paulit-ulit tong pagkain na to. Lord, bless this para makatayo at makalakad ang anak ko. Alam kong imposible, pero posible po sa inyo. Ganun niya na pinatatag yung aking sarili po, na humarap sa kanya at manalangin ng manalangin paulit-ulit.
kahit nagkaroon ako ng doubt, na may kinakausap ba ako, pero alam niyo yung nagtuloy-tuloy yung blessing, kahit tuloy-tuloy din yung problema, parang you feel comforted. You feel okay lang. Kakayanin ko to. Iiyak ka, oo. Hindi mo naman mawawala yan eh. Siyempre, iiyak ka, tao ka eh. Diba? You're still in your flesh, ganyan. Parang gano'n. Correct me if I'm wrong po. Pero iba si God. And you amaze me, Lord. Alam ko nakatingin ka. And I always ask for your forgiveness. Kahit paulit-ulit mo kami pinapatawad. Kahit pinapatawad nyo kami, still hindi pa rin kami katulad ni Jesus na perfecto po. Dahil sa inyo, we have to move on, ganun. Binatawad mo kami, itong araw na to, matutulog kami, tatayo kami ulit para bumangon. Yun ang importante po doon. Kahit ilang beses ka bumagsak, tayo ka pa rin. Kahit napakahirap na ng pinagdadaanan mo, tayo ka pa rin. And huwag mo tanggalin yung trust mo kay Lord. Yun. Now, I'm praying for everyone na just keep holding on. Hawak po. Hawak lang po tayo. Hindi po kayo nag-iisa. Ano man pong problema nyo sa buhay, magkakaiba man po ang sitwasyon. Hindi nyo man po maintindihan yung mga bagay na aking sinasabi ngayon at mga pinagdadaanan po ngayon. Alam ko, itong video na to, Lord, I know, may reason to kung bakit ko po ginawa. May reason to kung bakit po ako nag-share. Lord, help me. Help us po. Help us. Help everyone. Alam kong mahirap mapalapit sa inyo. Maraming test, maraming lahat. Pero sana po kayanin po ng lahat. Huwag sila susuko. The more na nahihirapan, the more na dapat lumapit. Amen. Ayun. God bless you. May enjoy your day po. Start your day with prayer and start smiling. Kasi yung smile po niyan, uulitin ko po ulit, ay pwedeng makapagbago ng isang pakiramdam po ng taong merong pinagdadaanan. At kung naramdaman mo na gusto mo siyang yakapin mo po. At kung gusto mong tanungin mo po. Walang masamang magtanong. In a good way, wala naman sigurong masamang magtanong. Then and then listen. Listen sa taong yun. Baka meron lang sa pinagdadaanan. Huwag ka mag-judge. Nanggaling tayo dyan. Naging judger tayo, yes. You're in and out. Ayan. So, yun po. Yun ang po ang gusto kong i-share ngayon. And I thank the Lord for everything. I thank the Lord for the blessings. Na-bless man po tayo. And sana po magawa niyo din po sabihin na. So, i-bless niyo po ako, Lord. I-bless niyo din po ang iba. I-bless niyo din po ang mga katabi ko. Kahit kaaway ko. I-bless niyo din po mga taong inis sa akin. I-bless niyo din po. I-bless niyo din po ang mga napapatingin. I-bless niyo din po yung mga taong maraming tanong sa isipan nila. I-bless niyo po na mabago po ang lahat. In Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name. Ama, help us to be with you. Help us. Help our heart and mind na mag-align po at sa iyo lang makatuon. Dahil sa inyo po, mapapabuti ang lahat. Amen? Amen po. Good day po everyone and God bless po. Maraming salamat.